Gaano kamahal magpaaral dito sa Korea? Sa totoo lang, sobrang mahal. Grabe, sobrang grabe. So, ang totoo niyan to netizens, umaabot kami ng almost sa academy ng mga kids every month. Imagine niyo ganun kalaki yung tuition fee. Ang pinakamahirap and pinakamagastos talaga is yung college. Malaking bagay talaga na pinaghahandaan ang future ng anak. Kasi responsibilidad nating mga magulang na pag-aralin ang mga anak natin. How are you feeling today? I received this gift from the netizen. So, today I'm feeling happy and thankful. So, kapag happy, yellow. Kapag thankful, peach ang color. So, magbasa tayo. Share ko sa inyo to netizens. Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Ay, ganda. Next. Okay. James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Thank you, Lord. Gagawa muna ako ng homework to netizens. Marami-rami to. Kailangan ko ng magpabida. Naudlot yung schedule ko ng pagpapabida last time kasi hindi ako masyadong nakapag-focus sa pag-aaral. So, tinanggap ko na second ulit ako last time sa klase. And nangyari nga, alam nyo, second lang ako. Meron kaming quiz, 20 items. So, wala namang naka-perfect. Yung first is isa yung mali niya, and then ako second, dalawa yung mali ko. So, sabi ko talaga, this coming week, kailangan ako na yung first. Dami namang nito, words. Nakakaloka. Ay, eto, alam nyo, gusto ko tong i-share sa inyo na madalas marinig sa drama or sa movies. Daegi Mansong, late bloomer. Seongjima, ups and downs in life. Jeonhwa Wibok, blessing in disguise. Unmyong, fate or destiny. Ito pa, pinaka-importante sa lahat ng relasyon. Shille, trust or confidence. Okay na yan. Daming words, 50. 60 yata to. Kailangan ko itong kabisaduhin para kapag quiz kami, perfect na ako. Ayan. Mahirap mag-aral ng Korean to netizens sa totoo lang. Ang dami-daming expressions. Pwede naman yung simple lang. Ginawa pa nilang complicated. Okay, speaking of aral to netizens, may nagtanong. Siyempre, magdadaldal na naman ako. Hindi ko na naman masisimulan yung pag-aaral ko. Ilang beses na kasing tinanong to sa akin eh. And I think nasi-share ko naman siya sa vlog. Pero, pasaging-saging lang. Kasaging-saging. Pasaring-saring lang, ganun. Pasaging-saging. Gaano kamahal magpaaral dito sa Korea? Sa totoo lang, sobrang mahal. So, from nursery
preschool, kinder, elementary, middle school, high school, hanggang college, grabe na talaga yung gastos ng mga magulang. May mga public schools. Si Ina and Ijun, nung nursery, preschool, and kinder, sa private school sila. Then, nag-elementary, middle school, sa public naman yon. Si Ina ay semi-private ngayong high school. Mabigat sa bulsa ang pag-send ng mga anak sa academy. Every subject kasi ang bayad nun. Ang monthly rate depende sa subject and depende sa number of classes na iti-take ng student sa isang linggo. So, ang totoo niyan to netizens, umaabot kami ng almost 2 million won sa academy ng mga kids every month. Nababawasan na lang ang academy ng mga kids kasi wala na talaga silang enough time. Mahaba yung oras nila sa school, so limited na lang yung oras nila para mag-attend ng academy. Mandatory ba ang academy? Hindi naman academy. Mandatory ba ang academy? Hindi naman. Optional yon. But mostly ng parents dito sa Korea ay both working, so walang magbabantay sa mga anak. Kaya pinag-aaral sa academy. After school, diretso sa math academy, piano academy, taekwondo, at iba't ibang subjects. Para at least alam ng parents na safe ang mga anak nila at the same time, may napag-aaralan. So, anong oras usually natatapos ang mga estudyante sa academy? Pag elementary, around 7. Pag naman middle school, around 9 or 10. Pag high school naman, lumalagpas na. Si Ina ngayon, may mga araw na natatapos siya ng 11. Ang pinakamahirap and pinakamagastos talaga is yung college. Kasi sobrang mahal ng tuition fee. So, ang ginagawa ng mga parents, naghahanda sila para sa future ng mga anak nila. Kumukuha ng educational plan, merong insurance, para hindi na masyadong mabigat pagdating ng college. So, that's one thing na talagang pinagpapasalamat ko sa biyanan ko kasi nung baby pa si Ina and Ijun, they encourage us to save pang-college ng mga kids. So, nabanggit ko to sa vlog to netizens, yung educational plan ni Ina, tapos na namin. Yung kay Ijun na lang, matatapos siya pag graduate ni Ijun ng middle school. Pag hindi talaga pinaghandaan ng magulang ang pang-college ng anak, sobrang hirap. It's either hindi makakapasok sa college ang anak or maglo-loan, ano pa. May mga estudyante na nagpa-part-time para may pambayad sila ng tuition fee. So, ang tuition fee is based sa location, course. Ang pwede kong ma-share sa inyo na rate ay yung sa Seoul na naloka talaga ako. Kasi, grabe. Sobrang grabe. 2025 rate to. Sa Yonsei, ang tuition fee per semester is, grabe naman, 9,400,040 won. Oh. Tapos, sa Seoul University, it's 6,060,000 won.
Pero syempre, kapag scholar ka, mababawasan pa to. Imagine niyo ganun kalaki yung tuition fee. May mga extra expenses pa yan. Kaya, malaking bagay talaga na pinaghahandaan ang future ng anak. Kasi, responsibilidad nating mga magulang na pag-aralin ang mga anak natin. Sa totoo lang, ewan ko ganun yung mindset ko Hindi responsibilidad ng anak na pag-aralin yung sarili niya. Kung kayang i-provide ng magulang, bakit hindi, 'di ba? Pero kanya-kanya tayo ng parenting style, kanya-kanya tayo ng status ng household. Pero kung may pera naman and kayang i-provide ng parents, bakit hindi, 'di ba? Siyempre tayong mga magulang, gusto natin na makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak natin, magkaroon sila ng magandang buhay, successful and happy life, ma-enjoy nila yung buhay nila or yung career na hindi sila nai-stress. Yung ma-feel nila na they are living and not surviving. Ang totoo niyan, ang family namin, hindi lang yung pag-aaral ni Ina and Ijun ang pinaghahandaan. Since si Ijun ay hard of hearing, we also save up para sa hearing devices ni Ijun. Kasi kailangan din namin siyang i-upgrade. So hanggat hindi nag-earn si Ijun ng sarili niyang pera, kami ang magpo-provide nun kay Ijun. So, grabe yung role natin as a parent. And hindi biro yung responsibilities natin. Kaya nga, dapat, bago mag-anak, isipin muna kung kayang buhayin, kayang makapag-provide, and kayang ibigay yung pangangailangan ng magiging anak. Hindi lang yung anak ka ng anak. Yun lang. Kayo to netizens. Pareho ba tayo ng mindset or ng perspective? So, let me know your opinion to netizens. And gusto ko rin talagang magkaroon ng idea about other parents. Kasi sa totoo lang, ang dami ko din nakukuha sa inyo to netizens. Sobra. And yung iba, mas may experience sa akin. Sa buhay, sa pagiging housewife, pagiging mom, pagiging daughter-in-law, in general. I also wanna get some insights from you. Gusto ko din ng advice nyo na makakatulong sa akin to be better. Pwede rin maging best. So, yun. Anyway, mag-aaral na ako to netizens. Kailangan nating magpabida-bida. Pag ako talaga number 1 sa klase to netizens, nako, magpapapansit kanto na ako. Practice ako. Unsu. Maiksi lang talaga ang video today to netizens. Mag-aaral muna ako. See you sa next vlog. Diyan lang kayo. Unsak.